Alright, pag-usapan natin 'to saglit. Kasi dun sa debate sa GMA, nakakuha ng attention 'to eh. Although wala naman na pong pinagdiskusyonan dito. So, higher, lower. So, labas lang sila ng ano nila, ng card nila diyan kung higher or lower. So, sabi nga, sahod ng mga mambabatas dapat bang itaas? Ganyan, di ba? O ibaba? Ito yung tanong eh. Sang-ayon, ayun, sweldo ng senador at hindi, teka. Sweldo ng mga mambabatas, to, congressmen and senators, around 278,000 pesos 438 monthly. Okay? And that's Congress, ano yan, nasa House of Representatives ito. Ngayon, pati mga senador daw. Yan. Ngayon, sabi rito, sang-ayon sina Senator Bato de la Rosa at dating PAGCOR board member Attorney Jimmy Bondoc na taasan pa raw ang sweldo ng mga kongresista at senador. Anak ng putya. Mga kababayan, daan-daang libo na huyo sweldo nila. So sila hong dalawa ang bukod tangi na na pumabor na taasan ng sahod ng mga to. Naman, grabe. Ha? Para sa akin, hindi ako pabor na taasan pa ang sahod ng mga yan. Bakit po? Kasi yung mga committees na hahawakan nila, additional budget po yan. May pera dyan. Kada committee hearing nga budget lang dyan kung nagkakamali sa pagkain nila. Kada isa, 10,000 pesos dyan sa Senado. Di ba? Ang tanong, lahat ba yung nagagamit? Ay nako. So, ito ang kapansin-pansin. Anong dahilan ng dalawang ito? Ni Bato de la Rosa? Unang-una, palpak rin naman ito ng senador. Di ba? Hindi rin siya balanse. Yung hearing na nga lang niya nung yung kalbo. Kay Morales. Di ba? Obvious na obvious. Kulang na lang. Gawin niyang co-chairman yung tao. Obvious na yung pagsisinungaling. No. Yung hiring-hiring kina Kibuloy, talagang dinala pa ang Senado, ang committee niya, dun sa Mindanao, sa Davao, para lang hiringin, maipahiya nila sana etong si General Torre. Ang problema, sila yung napahiya. Naka-ready pala ang presentation ni General Torre. Ay, nako. And then, ito naman si Bondo, kala mo naman, napakaganda nung nagawa niya ron sa tanggapan na hawak niya noon. Di ba? Yan sa PAGCOR. Sablay din naman. Grabe nung napakabuhayan ng mga taong itong dalawang ito. Taasan pa raw ang sahod. Sa akin na nga lang, dapat Dapat nga may magtanong sa kanila, payag ba kayo kung talagang gusto ninyong magsilbi sa taong bayan? Meron naman kayong mga committee sa hawakan, may mga allowances yan, kada committee na yan. May mga bonuses kayo na malalaking halaga. Payag ba kayo minimum wage lang ang sahod nyo? O kung hindi minimum wage, 1,000 pesos per day o kaya 2,000 pesos per day o 60,000 na yan. Payag ba kayo, magsisilbi kayo? Magsesenador kayo, magko-congressman kayo? Kung gusto nyong magsilbi sa taong bayan, di ba? Diyan ho magkakasubukan yan. Bakit? Kakandidato ka, kakampanya ka. Ang laki ng gastos, milyon-milyon. Di ba? Paano mo babawiin yan? Kapag kongresista, 3 taon lang ang chance mo. Tapos gagastos ng sobra-sobra. Di ba? Kaya sila gumagastos ng sobra-sobra, mga kababayan. Because they knew there's a way or a lot of way, di ba, para makabawi sa milyon-milyong ginastos. At hindi lang makabawi, tumubo pa. Kaya nga wala yatang kongresista o senador na nananatili sa kung ano yung simpleng kalagayan niya dati. Diba? Ngayon, ito namang mga nagsabi na dapat babaan. Well, kudos sa inyo, saludo ko. Diba? Pero Attorney Vic Rodriguez, pumayag ng ganun. Then, pero sa akin, diba? Masyado naman akong kakapalan ng mukha na sa panahon ng kampanyahan, issue sa inyo na taasan ng sweldo. Baka pagka nagsipanalo tong mga to unang-unang agenda nila, sahod agad nila. Diba?
Dapat dito tayo, ang mangyari sa Senado natin para realistic, depende ho sa performance. Dapat ang taong bayan mayroong pagkakataon na makapagsasubmit ng kanilang performance evaluation sa bawat senador. 'Di ba? Merong ganun dapat. Oh. Ngayon, kung sino yung pinakamataas, then automatically merong bracket system automated na nakukompute na magkano dapat ang sweldohin nito. Maximum ba na inaalaw ng batas, and then yung hindi maramdaman, hindi nagpapapasok yung sa attendance niya, hindi mo na pagkikita, walang mga proposal na sinasubmit, 'di ba? Hindi nagpa-participate sa mga committee hearings, hindi nagpapakita sa plenary, magpakita man doon, attendance lang, alis agad. 'Di ba dapat yung haba ng panahong inilagi niya sa opisina nila, 'di ba? Halimbawa, merong plenary session, dapat nandun. Pag lumayas ka agad, 'di ba? It will be counted against him. Dapat meron tayong ganun eh. Then doon mo malalaman. Anak ng putya, wala ka palang kwentang senador ha. Wala kang sahod. 'Di ba dapat ganun eh. Lugi tayo eh. Tignan mo si Robin Padilla, walang pinagbago, ganun pa rin. Si Bongo, walang pinagbago, ganun pa rin. 'Di ba walang improvement? Lito Lapid, tagal-tagal na diyan. Bong Revilla, ganun pa rin. Yung mga panukalang batas, naknantot siyang hilaw na hilaw. 'Di ba? Turmang mga kasamahan, patulan din naman. Ay nako, ang taong bayan po, deserve po natin yung mga the best, yung mga magagaling talaga. Yun ang the best natin dito. 'Di ba? Hindi nakapanghihinayang na yung mga yun sumahod ng malaki. Sabi ko nga sa inyo, sa Singapore, ang laki-laki ng sahod nila, bilyon. Ang isang taon nilang sahod, fixed. Walang inggitan. Pare-pareho kayo. Kung maliit ang yung, kung ibig sabihin kung malaki nga sinasahod mo, hindi ka naman performer, mahihiya ka kasi mga kasama mo eh. Pareho kayo ng sweldo. So kailangan mo mag-step up. Dapat ganun eh. Ang mindset dito sa atin eh. Ay nako. Dito pa lang kita mo na buhaya eh.